Ipaglaro ako sa isa kong supporters at hindi ko inaasahan na iniwan din pala siya ng BF niya at eto sinabi niya sa akin. Yun nga eh, tapos dami niya pang promise. Opo, bumalik nga siya. Bumalik siya sa akin, di naman gaya dati. Bumalik lang siya para lang naman paiyakin ako ulit. Sinasaktan daw siya ng BF niya. Dito sinabi ko rin sa kanya na kahit ako hindi ko makontak si Ella at siguro may bago na siya. Yun lang. Baka Tuesday lang naman yun yung reason eh. Na baka yun lang. Pero baka iba yung ano niya. Ni-reason niya lang yun di kanya kaya ipaglaban. Di naman need na, di naman natanid na di mo siya makukontak. Baka may iba yun. May lang, baka mag-overthink ka. Sa totoo lang tama ang mga sinabi mo, yan talaga ang iniisip ko na baka may bago na talaga si Ella at ginagamit niya lang ang magulang niya para maiwasan na ako. Sinabi ko sa kanya na siguro at eto sinabi niya sa akin. Hindi naman bigla kayo iwan kasi alam ko naman sobrang mahal ka ni Ate Ella eh. Hindi naman yung bigla mag-iiwan na yan yung reason niya na nire-reason niya yung magulang niya. Minsan naiisip ko na eto talaga ang dahilan kung bakit bigla siya hindi nagparamdam sa akin at kung mahal niya ako ipaglalaban niya ako. Tinanong ko itong supporters ko kung single siya ngayon. Opo. Nay, hirap naman kasi magkape. Dito nilabas na niya sa akin ang sakit ng nararamdaman niya about sa ex niya noon. Hindi kasi kailan ka naging seryoso, din ka iiwan. Kung kailan naman nag-cheat ka, dun ka hindi iniwan. Baliktad naman kasi. Sinabi ko na tama siya sa sinabi niya. Kasi, kailan ako naging cheat sa kanya. Hindi niya ako iniwan. Tapos nung nagpaka-seryoso ako, ito naman ako iniwan. Dito naghihinayang siya na mag 1 year na daw sana sila. Wow, 1 year na sana kami nun sa December 24. Kami naman sumusuporta kahit wala si Ate Ella sa'yo. Kahit wala daw si Ella, handa daw nila ako suportahan kaya agad ako nagpasalamat sa kanya dahil lumalakas loob ko na ipagpatuloy ito. Mali mo